ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Pagdasal natin ang biyayang ito upang tayo maging marapat. Halina't magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen, amen, amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga nagpapamisa, ng mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga OFW, ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, maririnig natin ang pahayag ni Propeta Jeremias tungkol sa mga mapalad na laging tumatalima sa Panginoon. Uunlad ang kanilang buhay sa habang panahon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya.
Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa ikalawang pagbasa, patuloy na itinuturo sa atin ni San Pablo ang pananalig sa muling pagkabuhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay sa pag-asa, di lamang sa buhay na ito, bagkus hanggang sa kabila. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Rejoice and be glad. Your reward will be great in heaven. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke.
Glory to you, O Lord. Jesus came down with the 12 and stood on the stretch of level ground with a great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon. And raising his eyes toward his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all people speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kailan po ba natin sinasabing blessed o pinagpalang isang tao? Di ba kapag maganda ang kanyang buhay, maayos ang kanyang pamilya, talentado siya, sikat siya, may yaman siya, may magandang karir siya, may connection siya, maganda siya, gwapo siya, ano pa? Di ba yan? Ang blessing para sa atin, blessed siya, pinagpala siya. In fact, iyan ang mga dahilan, madalas, kung bakit nagsisimba tayo. Kasi humihingi tayo ng mga ganyan or ipinagpapasalamat natin yung mga blessing na yan. Pero bakit ganon? Hindi yata ito ang blessing na sinasabi sa mga readings natin ngayon. For example, sa ating gospel reading, ang sabi ng ating Panginoon, blessed ang dukha, blessed ang nalulungkot, nahapis, blessed ang nagugutom, blessed ang inaalimuran ng mga tao. Sige nga, may consider ba nating blessing sa mga ito? May mga nanghihingi ba nito, Lord, ganda buhay ko eh. Pahirapin mo naman ako. Lord, ang saya-sakaya ko. Lalong-lalo na nitong nakaraang Valentine's Day. Haba ng hair ko. Palungkutin mo naman ako. Lord, busog ako. Gutumin mo naman yung pamilya ko. Yung kahig isang tuka. Yung tipong ganun, Lord. Para exciting naman ang buhay. Masyado na ako nabubusog at ang pamilya ko. Lord, masyado na akong sikat. Hinihiling ko, pagkaisa naman ako ng mga tao, siraan naman ako. May ganon? Walang ganon. At may mga nagpapasalamat ba sa atin, sa Panginoon? Sa mga blessings na ganon? Lord, salamat ha. Di ko alam kung saan ako kukuha ng pera, pampagamot ng sawa ko eh. Thank you. Lord, salamat ha. Lungkot-lungkot ko ngayon. Walang nagbigay sa akin na bulaklak ng Valentine's Day. Lord, salamat ha. Kahit isang tuka kami ng pamilya ko. Lord, salamat ha. Pinagkakaisahan ako, sinisiraan ako ng mga tao. Adik ka? Walang ganon. Walang gumaganon. Kasi para sa atin, hindi mga blessings yung mga yon. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa mag-inang pulube
na habang namamalimos sa tapat ng simbahan, narinig nila kasi nakatrompa yung sermon ng pare tungkol sa kayamanan. Sabi ng pare, sa langit, hindi na tayo gagasta, kaya tigilan nyo yung nag-iipit pa kayo ng pera sa mga namatay. Hindi kailangan sa langit ng pera. Sa langit, walang pera. Nagatinginan yung mag-inang pulubi at sabi nila sa isa't isa, ang lagay ba'y nasa langit na pala tayo? Seriously, kailangan ba nating maghirap, malungkot, magutom, para lamang mabless tayo? Hindi po ganon ang punto. Huwag po nating aalisin sa konteksto yung Ebanghelyo. Sinabi ni Kristo. Sana na-notice ninyo yung intro. Raising His eyes to His disciples. Tiningnan niya muna ang kanyang mga disipulo. Sa kanya sinabi, mapalad kayong mga dukha. Mapalad kayong mga nalulungkot, tumatangis. Mapalad kayong mga nagugutom. Mapalad kayo on account of the Son of Man. Dahil sa akin, dahil sa pagsunod nyo sa akin. And so Jesus here was talking in particular sa mga sumusunod sa Kanya. Sa mga nakararanas ng paghihirap dahil sa pagsunod sa Kanya. Jesus was not talking about here poverty or being poor in general. Hindi niya gino-glorify dito ang pagiging mahirap. Ayaw kaya ng Diyos na maghirap ang tao. Bago likhain ng Diyos ang tao, nilikha muna niya ang lahat ng kailangan ng tao. Ang buhay na gusto para ng Diyos, para sa atin ng Diyos ay buhay na ganap at kasiyasiya. At ikaw ba, kung matino kang magulang, mag-aanak ka lang na mag-aanak, nang hindi mo alam kung meron kang ipapakain sa iyong mga anak? Irresponsable ka. Ang Diyos ba irresponsable? Lilikhain tayo dito nang wala siyang ipapakain sa atin, nang hindi niya titiyakin, nang mabubuhay tayo. Ayaw ng Diyos na naghihirap ang tao. May kahirapan mula noon hanggang ngayon dahil sa kasalanan ng tao. At hindi na po natin uuliritin ito. Basta, hindi tungkol sa pag-glorify ng Diyos sa kahirapan. Ang pinupunto niya dito ay ang nararanasan ng mga alagad niya noon at ngayon na sumusunod sa Kanya, na sa kabila ng paghihirap ay nagtitiwala pa rin sa Kanya. Yun ang pagiging blessed para kay Jesus. Blessed kayo dahil kahit nagugutom kayo, naghihirap kayo, inaalimura kayo ng mga tao, sumusunod pa rin kayo sa akin at nagtitiwala pa rin kayo sa akin. That is true blessedness for Jesus. O diba? Sinabi sa ating unang pagbasa, blessed is the man who trusts in the Lord. Sa ating salmong tugunan, blessed are they who hope, nagtitiwala, umaasa in the Lord. Yun ang punto ng mga pagbasa. True blessedness is trusting in the Lord. So ang tanong, blessed po ba tayo? Yes daw, amen daw. Pero sana, hindi ang naisip nyo, okay yung negosyo ko eh. Maganda kaya ako. Uy, healthy kaya ako. Okay kaya yung pamilya ko. Mahal kaya ako ng asawa ko. Yes, kaya blessed ako. Yes, blessings yung mga yan. Pero kung yan lang, ang sasabihin nating dahilan kung bakit blessed tayo. At sabihin sa atin ni San Pablo yung sinabi niya sa ating ikalawang pagbasa, tayo na ang pinakakawawang tao kung ang blessing lamang natin para sa atin ay hanggang dito lang sa mundong ito. Kung ang blessing lamang para sa atin ay ang mga material na bagay at hindi si Kristo na pinagtitiwalaan natin sa ating buhay. Mga kapatid, kung wala tayong tiwala sa Diyos, walang saysay anuman ang blessing na ine-enjoy natin sa ating buhay. Yun ang punto ng mga readings ngayon. Pinagpala ka kung nagtitiwala ka sa Kanya. At gaano ka ka-bless? Depende.
kung gaano katindi ang pagtitiwala mo sa Kanya. Bilis kayong sumagot. Bless ba tayo? Yes! Ibig sabihin nun, nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Yes! Baka po masyado nating pinagpapareho yung believing and trusting. Bagamat magkaugnay, medyo magkaiba rin, medyo magkahiwalay din. Paniniwala at pagtitiwala. Baka ang iniisip natin, naniniwala tayo sa Diyos. Kaya nga tayo nagsisimbe. Naniniwala tayo sa Diyos eh. Pero hindi automatic na tayo naniniwala sa Diyos, nagtitiwala na tayo sa Kanya. Pinakamagandang halimbawa, ang demonyo. Ang sabi ng Bible, even the devil believes in God. Kahit ang demonyo ay naniniwala sa... Kaya nga niya, naiko-quote din ng Biblia eh. At kaya nga kapag nakikita niya si Jesus, Jesus! Anak ng Diyos! O di ba? Hindi aware ang mga tao sa pagiging Diyos ni Jesus. Pero ang demonyo, aware na aware. Nabayubay nga si Jesus sa krus. Naniniwala ba yung mga tao na Diyos si Jesus? Hindi pa rin. Eh kung naniniwala ba silang Diyos si Jesus, ipapako ba nila si Jesus sa krus? Hindi. So sinong naniniwala habang nakabayubay si Jesus sa krus na Diyos si Jesus? Sinong pinaka naniniwala? Eh di ang demonyo. Tuwan-tuwa ang demonyo. Patay ka na. Ikaw na Diyos, patay na. Ganon ang peg ng demonyo. Sa totoo lang, mas naniniwala ang demonyo sa Diyos kaysa sa atin. Eh siya kaya yung galing sa langit? Siya kaya yung dating kasama ng Diyos? Di naman tayo Kaya minsan, nag-iisip pa tayo, may langit kaya? Ang demonyo, sure na sure siyang may langit. Kaya kanya tinutokso para mapunta ng impyerno. Ayaw kanyang mapunta ng langit eh. Kasi naniniwala at sure ang demonyo, may Diyos, may langit. Eto ngayon, bagamat naniniwala ang demonyo sa Diyos, bagamat mas naniniwala pa nga ang demonyo sa Diyos kaysa sa atin. Tanong, nagtitiwala ba ang demonyo sa Diyos? Hindi. Kaya nga siya humiwalay eh. Ayaw niyang magpaubaya, ipagkatiwala ang kanyang buhay sa Diyos. You see? Pwede tayong maniwala sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, nagtitiwala na tayo sa Diyos. Bigla ko tuloy naalala. Hindi ko alam kung legend ito pero may date may pangalan may picture Si Charles Blondin. Siyang sinasabing is the greatest tightrope walker in history. At noong 1859, pumunta siya sa Niagara Falls. Napakaraming mga tao. At gusto niya mag-set ng world record. Tatawirin niya ang kahabaan ng Niagara Falls on a 1,100-foot tightrope. Pero bago niya gawin yon, sabi niya sa mga tao, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ang Niagara Falls na ito on this tightrope? Tutuloy ako. Sumagot ng mga tao, oo, naniniwala kami. And he did. Siya nakatawid. After a few days, bumalik ulit to set another record. Nandun na rin yung maraming tao. Sabi niya sa mga tao, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid ng Niagara Falls na ito, sa kahabaan na ito, on a tightrope? Tutuloy lang ako. Naka-blindfold ako. May hawak pa akong wheelbarrow. Karatilya. Sumagot yung mga tao, oo, naniniwala kami. Again, he did. Siya'y nakatawid. Several days later, bumalik siya ng Niagara Falls. Tinanong niya uli yung mga tao. Gusto niya mas maging dramatic. Naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ang kahabaan ng falls na ito? On this tightrope, tutuloy ako nang may pasan-pasan akong tao sa likod ko. Sumagot yung mga tao, oo, naniniwala kami. Bigla siya nagtanong, sino ang magbo-volunteer? Napapasanin ko.
And the crowd fell silent. Tumahimik sila. Sa loob-loob marahil, bahala ka sa buhay mo. O idadamay mo kami sa kalokohan mo. You see? Naniniwala, pero hindi nagtitiwala. Maintindihan mo yon. Sapagkat gaano man kagaling yung tao ngayon, tao lang din naman yun. Bakit mo ipagkakatiwala ang buhay mo doon? Understandable yun. Acceptable yun. Kaya nga sabi sa first reading, huwag tayong magtitiwala sa tao. Pero anong sabi sa ating first reading? Magtiwala tayo sa Diyos. Understandable na hindi tayo magtitiwala sa tao, pero unacceptable, lalong-lalo na sa Diyos, kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya. Sa pag sinasabi sa ating first reading, delikado ang kalagayan natin pag nagagano. In as much as kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos, kanino tayo magtitiwala? Di sa kakayanan natin, sa kakayanan ng mga tao sa paligid natin, sa kakayanan ng mga bagay sa buhay natin, sa accomplishments natin, sa pera natin, sa impluensya natin, sa power natin. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya iniiyakan ng mahal na birhen ng Lazaret yan. Mga tao, puro na lamang trabaho, ayaw magsimba, ayaw magumpisal, umiiyak ang mahal na birhen ng Lazaret. Yan ang istorya niyan. Sapagkat alam ng mahal na ina ang pagiging delikado ng sitwasyon ng mga anak niya. Dahil, ano sabi sa ating unang pagbasa? When we trust in man, parurusahan tayo ng Diyos. Tandaan natin ang pinakamahalagang utos, hindi ka dapat magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Paraphrasing that, hindi ka dapat magkaroon ng ibang pagtitiwalaan liban sa akin. Natatandaan niyo yung parable of the rich fool? Sabi nung rich fool, mayaman na ako. Magpapakasarap na lang ako. Napakayaman ko na. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Tanga, hangal. Sa gabing ito'y babawiin ko buhay mo. Ano ka ngayon? Pwedeng mangyaring bawiin sa atin ng Panginoon yung pinagtitiwalaan, pinagyayabang natin eh. Kung hindi siya ang pinagtitiwalaan at pride natin. And besides, hanggang saan tayo dadalhin ng pinagtitiwalaan natin liban sa Diyos? Hanggang saan? Ang sabi sa ating first reading pa rin, matutulad tayo sa halamang natanim sa disyerto. Walang mabuting mangyayari sa atin. Yan ang sabi sa ating first reading. Kung nagtitiwala nga naman tayo sa kakayanan natin at hindi sa Diyos, yes, we'll go by, but it's just a matter of time. Katulad ng natanim sa disyerto, tumubo naman, pero konti lang yan. Konti lang yung masisipsip na tubig yan. Mamamatay at malalantan. Ganon tayo. Kung ang ipagkakatiwalaan natin ay hindi ang Diyos, kundi yung tayo, yung yaman natin, yung kakayan natin, yung pamilya natin, yung connection. It's just a matter of time. Hanggang saan ka dadalhin ng mga yan? Sige nga. Oras na biglang bumagsak ang negosyo. Oras na biglang nagka-problema sa trabaho. Oras na, wag naman sana, nagka-pandemic na naman. Oras na iwanan ka ng mahal mo. Oras na magloko yung anak mo, maimpluwensyahan. Oras na sabihin sa'yo ng doktor, 6 months to live ka na lang. Sige nga, anong magagawa kung ano man ang meron tayo? Yung iba nga, kung pwede lang i-trade ang meron sila, magbago lang yung asawa nila, mabuo lang yung pamilya nila. Madagdagan man, madugtungan man lang, kahit konti ang buhay nila o ang mahal nila. Wala eh. Wala. Pero, ang Diyos may magagawa. Ang Diyos na nagsabi sa'yo, hindi kita pababayaan. Ang Diyos na nagsabi sa'yo, hindi kita kalilimutan. Ang Diyos na nagsabi sa'yo, sa pamamagitan ni San Pablo, all things work together for the good of those who love me. Ang Diyos na nagsabi sa'yo, you can do all things with me. Ang Diyos na nagsabi sa'yo, ako ang buhay mo at muling pagkabuhay mo.
Ang Diyos na nagsabi sa iyo, kung nagtitiwala ka sa akin, kahit mamatay ka, bubuhayin uli kita. Ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Titus 1 verse 2, God cannot lie. Gusto ko yung emphasis. Hindi pa sa sinabing ang Diyos hindi nagsisinungaling. Sinabi ron, hindi kayang magsinungaling ng Diyos. Hindi niya kayang magsinungaling. So kung ang biological na lalaki, never na mangyayari magdalang tao. Ang Diyos never na mangyayari, lolokohin tayo. Of course, hindi ko alam kung paano. Kung kapag iniwan ka ng asawa mo, nagkasakit ka, bumagsak ang negosyo mo, o anuman ang matinding problema ang dumating sa buhay natin na siguradong darating. Ano man yan? Siguradong may darating. Hindi ko alam kung paano tayo makare-recover. Pero, in His way, in His time, ano ang sabi ng ating Panginoon sa ating unang pagbasa? Itutulad ko kayo sa mga punong nakatanim sa may batisan. Dumating man ng matinding tag-init, hindi kayo mapapanganib. Mamumunga at mamumunga pa rin kayo. Ibig sabihin, maaaring hindi nyo alam kung paano, maaaring hindi nyo alam kung kailan, pero sinisigurado ko sa inyo, akong Panginoon ang nagsasabi, may maganda pa rin mangyayari sa buhay ninyo. Magkaganon naman, anuman ang blessing na mawala sa atin, hindi po pwedeng sabihin ng demonyo sa atin, ano ka ngayon? Kasi kung nasa buhay natin ng Panginoon, nasabihin natin point blank sa demonyo, hoy, nasa sa akin ang Panginoon. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Indeed, magdasal pa rin tayo ng good health, magandang trabaho, magandang negosyo, maayos na pamilya. Mga blessings yan, mga blessings yan. Pero kapatid, huwag mong kakalimutan yung blessing na magtiwala ka sa Kanya. Kaya kahit wala pa yung blessing na hiniling mo, dasal ka lang, pasalamat ka lang. Kaya kahit may blessing pang nawala sa buhay mo, the Lord has given, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Kaya kahit nahihirapan ka, sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Magbigay ka. Magmahal ka. Sundin mo siya. Kasi yun ay parte ng pagtitiwala sa Kanya. Sinusunod mo siya. Kahit hindi mo naintindihan yung utos niya. Bukod sa pagsisimba, magdasal. Let us establish a deeper and stronger relationship with God. Sapagkat sinisigurado ko sa inyo, ano man ang blessing natin ngayon, mawawala at mawawala yan. Pero hindi mawawala ang Panginoon. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraan. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, humihiling pa rin ako sa iyo ng mga biyayang kailangan ko. Gumanda sana ang kita ko, maging maayos sana ang trabaho ko, huwag sana akong magkakasakit ng malubha.
maging maayos sana ang aking pamilya, magbago na sana ang taong pinagdarasal kong magbago. Pero higit sa lahat ng ito, Panginoon, maramdaman ko na maaraw-araw ang pagkalinga at pagmamahal mo upang higit sa sino man o anuman, ikaw lang ang aking pagkatiwalaan. Sa iyo lamang ako umasa. Yun bang tipong gagawin ko ang makakaya ko, ibibigay ko ang kaya ko, but at the end of the day, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala. Hallelujah! Gusto ko nang mawala ang aking pag-aalala. Gusto ko nang mawala ang aking takot. Hindi ko nakakayanin ang hindi ko talaga kaya. Hindi ko nakakayanin ang dapat ay ipinagkakatiwala ko na lang sa iyo talaga. Hallelujah! Mula ngayon, Panginoon, mas isusuko ko ang aking mga efforts, ang aking mga plano, ang aking mga layunin sa iyo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat kung kakalimutan yung mga magagandang ginawa ng Panginoon para sa iyo, lagi mong itatak sa isip mo, huwag puro problema ang itatatak mo sa isip at sa puso mo. Huwag yung mga pangit na nangyayari, yung mga magagandang nangyari sa iyo, yung mga blessings ng Diyos sa iyo. Simple man o magkargo, isipin mo lagi. At yun ang panghawakan mo. Kung na-bless ka noon, walang dahilan para hindi ka i-bless ng Diyos ngayon. Walang dahilan para iwan ka ng Panginoon. Matagal ka na niyang sinasamahan. Ngayon ka pa ba niya iiwan? Ngayon ka lubhang nangangailangan? Come on. Tapat ang Panginoon. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. World without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Conscious of God's blessings to us, let us raise our voices to our Heavenly Father as we pray for the needs of the whole church. Full of confidence, we pray. Listen to the prayer of your church, Lord. Listen to the prayer of your church, Lord. For the shepherds of the church, may they put their hope in the Lord, who strengthens those who serve His people with integrity, we pray. Listen to the prayer of your church, Lord. For those who aspire to hold public office in our country, may they have the wisdom, the courage, and the honesty to use their gifts and resources in the service of the country, especially for the poor and the powerless. We pray. Listen to the prayer of your church, Lord. For those who are sick, may they find hope, affection, and assistance from the local authorities and their communities. We pray. Listen to the prayer of your church, Lord. For our beloved dead, may God's mercy be upon them, that they may reach eternal life with Him. We pray. Listen to the prayer of your church, Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and for our personal intentions. For the quick and full recovery of Leoncia Guevara, Dina, Lerma, Doctora Baby, Villacorte, Rudy, Juliet, Check. And we also pray for those who are celebrating their birth anniversary, including Julie Fernando. Let us pray to the Lord.
Listen to the prayer of your church, Lord. Heavenly Father, hear the prayers of your people who hope in your infinite mercy. May these petitions help us to see our blessedness above all material goods, careers, and honors. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sa'yo
hinimay na mga trigo sa lupa'y inihasik, magiging katawan ni Kristo, anak mong ginigiling. Pagkain, buhay ang atin, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inuming dulot tayo kaligtasan, basbasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagmamahal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoon, nagmamahal. Habang inaalalay na ko niyang sarili, pag-aalay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasik, magiging katawan ni Kristo, anak mong ginigiling. Pagkain, buhay ang hatid, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inuming dulot tayo kaligtasan, basbasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoon, nagmamahal. Habang inaalalay na ko niyang sarili, pag-aalay. Paspasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at
tinapon niyang sarili. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ang gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas ng Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang kataon, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay. Nang anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kasama sina Joyce, Emer, Miguel Arsenio Seri, Gorio, Silito Percy Gautiosa, Tiyong Kasama Maria sa Uses. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kasama din na Paulino, Inday, Seri. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na ng mga kasalanan na sanlibutan,
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong lahat na inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nahapis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naawa sa taong galita. Sila'y kakaawan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako.
salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. At sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa ulit sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. At sa'yo'y aming sasabitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay,
tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa pagtangkilik niyo sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pagtangkilik sa 3 nails in the crown, at kayo din sa pag-share ng ating mga live masses and recorded videos. Lahat po ng ito ay nagiging dahilan, kaisa ng mga tumutulong din online, mga nagpapadala ng tulong through our GCash and bank account. Marami pong salamat na nagiging dahilan para ma-maintain natin ang simbahan, para makatulong tayo sa mga nangangailangan, para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet at makapagpatayo tayo ng mga chapels. So, meron doon po tayong bagong project dito sa atin, pagpapaayos ng ating patio para mas maging maayos po siya. Kaya sana suportahan din po natin ito. Gaya ng dati nating pagsuporta sa mga nakaraan ng mga projects. Huwag po tayong ma-pressure, huwag tayong mabigatan. Kung ano lang po yung makakayanan, kung gusto lang at kung bukal sa kalooban. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you. Ingat po kayo.